Ito na, moment of truth. Tenen! Boom! Fit muna natin para matest natin kung kasya ba. Ayun, oh. Ayan, yung sa loob, may makikita kayong parang langis-langis dyan. Bagong bago. Ito yung luma. Grabe, oh. May nakita kasi akong code dito. So, yung nakalagay dito sa stock niya, meron siyang B1, B5B, tapos yan, PPMD30. So, ito naman, makikita natin dito, B2. Sa mga ka-Phantom ngayon naman, pagpapalit naman tayo na ngayon ng air filter. So ngayon, 20,000 odo na yung motor natin. Ngayon lang tayo magpapalit at i-check natin kung okay pa ba yung ating air filter. Pero okay man o hindi, papalitan na natin siya. Lalagay natin itong bago. Kapag bubuksan natin yung yung air filter, kailangan lang natin ng 10 mm na wrench. Ito, kailangan lang din natin ng screw para dito sa apat na tornilyo na to para matanggal natin. So let's go. So ang una nating tatanggalin muna mga ka-Phantom, itong apat. So yung size niyan is 10, size 10. Luwagan muna natin para sabay-sabay silang matanggal. Ayan. So first time kong gagawin ulit ito. Para yung mga ibang viewers natin ay hindi lang puro issue yung nakikita nila sa ating sniper. Tanggalin muna natin tong dalawang tornilyo dito. So gamit ang screw, paikutin lang natin. Tsaka itong part kasi na to hindi masyadong nalilinisan kaya mapapansin nyo medyo maalikabok siya. Ayan, kapag natanggal natin to, ito kasi yung cover ng itong itong sumasagip-sip, itong papuntang air filter na hangin. Ito yung pinaka cover niya. So yung apat, ito naman. Pero pwede nyo lang gamitin yung size na 8. Ito, size 8 para hindi mabilog yung yung screw. Kasi kapag hindi lumapat yung screw dyan, may posibilidad na mabibilog yan. So ito na lang yung gagawin natin. Size 8 lang. Matatanggal na to. So kamay-kamayin nyo na lang kapag tatanggalin nyo tong screw. So, mas magandang gumamit kayo ng T-wrench para mas mabilis yung matanggal. Ito na, moment of truth. Tenen! Boom! After 20,000 odo, grabe! Shit! Napakadumi. Ayan. Ayan. So, check natin. Ayan, yung sa loob, may makikita kayong parang langis-langis dyan. Pupunasan natin yan. Grabe! So, ito na. Ito yung ipapalit natin. So, fit muna natin para matest natin kung kasya ba. Ayun, oh. Bagong bago. Ito yung luma. Grabe, oh. 20,000 odo. Ganito siya kadumi. So, madami na din siyang napuntahan sa lagay na to. Madami siyang nakuhang dumi. Ayan. Stock pa rin yung nilagay natin. So, yung lalagay ko sana dito is maglalagay sana tayo ng UMA Racing. So, ito lang kasi yung kaya ng budget natin. So yung UMA Racing siguro kapag naglagay tayo nun, pagka naka fully upgrade na yung makina natin. So since ngayon, ito kasi yung stock pa rin. Sabi nga nila stock is good. Diba natanggal natin yung air filter. Lilinisan naman natin ito. Para makita nyo yung dumi niya. Ayan, kapag pinunasan natin. Tapos ito, lulusot na lang natin kasi hindi siya pwedeng matanggal. Pero kapag pinunasan nyo naman, madali lang matanggal yung alikabok niya. Ito yung mga nagiging cost ng kapag medyo nararamdaman nyo na medyo magastos na sa gas yung motor nyo. Try nyo tong ginawa natin, magpapalit kayo ng air filter para kasi the more na
madumi kasi itong ano natin, air filter natin, mahirapan siyang humigop ng hangin. So yung tendency kaya medyo lumalakas yung gasolina ng motor natin. Kahit ipagpag mo to, ayun, wala kang makikita kasi dumikit lahat. Pero yung mga iba kasi nilalagyan talaga nila ng ano yan, ng langis para diyan lahat dumikit yung dumi. Pero ako di ko nalalagyan yung sa akin kasi papalitan ko din naman soon yun. Ito malinis na, okay na to. Pangit naman kapag masyadong malinis kasi dudumi lang din naman. Importante matanggal yung mga dumi na nakakasira ng paningin. Wala kasi tayong pangbuga na air pressure para mas maganda sana. So yung gagamitin nyo lang dito, wipes lang. I-wipes nyo na lang yung loob nya kasi may mga ano siya, oil. Makikita nyo ito kasi is normal lang naman talaga ito, pero tatanggalin ko na lang. Ito kasi yung nagiging problema dito, niluluwa ng ano kasi pagka sobra yung oil na pupunta dito. Kapag sobra yung oil pupunta lahat dito, kaya mas magandang linisin natin. Madali lang naman yung linisin, no? Ayan, madumi. So sa throttle body natin, hindi pa tayo hindi pa tayo nagpalinis. Kaya ano, ito lang yung papalitan natin. So kapag malinis na, okay na, wala na kayong parang nakikitang oil, pwede na nating i-install yung ating air filter. Ito ilalagay lang natin, shoot lang natin air. So kapag lumapat na, okay na yan, pwede na natin ilagay. May nakita kasi akong code dito. So yung nakalagay dito sa stock nya, meron siyang V1, B5V, tapos yan PPMD30. So ito naman, makikita natin dito V2. So kumbaga replacement na to. Pero same pa rin, BB5, ito yung code nya, PPMD30. V1, ito lang kasi yung nakalagay sa stock. So check nyo mga ka-phantom kapag parehas tayo. Tapos okay na, pwede na natin ibalik lahat. Ayan, no? Saka check nyo din kung nakalapat lahat. Ayan. Kapag nakalapat na lahat, wala kasing wala kasing lock. Ayan. Tapos ibabalik na natin lahat yung tornilyo na ginamit natin para magiging nagiging okay na ang lahat. Then ready to ride na ulit tayo. So hand tight lang tayo, hindi tayo gagamit ang power tool dito kasi hindi naman talaga kailangan. Hand tight lang tayo. So kapag naramdaman yung okay na. So double check nyo lang higpitan. Kapag okay naman na, dapat kasi pantay-pantay yan para ayan, okay na. Ilalagay na natin yung size 10. So kapag nabakante tayo ulit, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko lahat yung fairings, tapos tignan ko kung makakakuha tayo ng air pressure para lilinisin natin yung buong katawan niya.
Okay na, goods na. Tapos lalagyan na natin yung nandito para may balik na natin yung fairings niya. Ito ilalagay na natin para makompleto na lahat. So okay lang naman kahit ilas nyo ilagay ito kasi hindi naman siya nakakasagabal kapag nagbalik kayo ng fairings. So bago pa lang lahat, sound check pala natin kung medyo naging okay ba yung sagip-sip ng hangin niya. Sound check. So sound check tayo. Ayan o. Makita mo yung idle fan. Makikita natin dyan, stable yung idle natin. Wait lang. So smooth ulit yung ating motor. Ayan. Okay na. So yun mga ka-phantom, okay na nating nailagay lahat. Okay naman, wala tayong naging problema sa paglalagay. So kung gusto niyo matutunan mag DIY, pwede niyo lang naman gawin. So panoorin niyo lang yung aking video step by step. Tsaka ito kang video kasi natin, kinat natin kasi kapag dire-diretso natin masyadong mahaba. So yung video natin, panoorin niyo na lang yung yung una nating upload na kung paano magbaklas ng fairings, then sunod kung paano magpalit ng throttle cable, then yung pangatlo, yung magpapalit ng air filter. So yun mga ka-phantom, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos.